Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung tayo ho ay mga magulang, ay maaaring naranasan ho natin na may pagkakataon ang ating mga anak ay may gagawin. At dahil sa gagawin nila, ito ay magdudulot ng matinding kalat or hindi man matinding pinsala, may ilang pinsala sa loob ng bahay. At ang minsan cute na pangyayari ay alam nila na sila ang may kasalanan. At dahil alam nila na sila may kasalanan, ay maaaring nangingimi silang lalapit sa magulang at hihingi ng sorry at ipapakita yung kanilang kalagayan. Maaaring dinrawingan nila ang kanilang buong katawan at alam nila na sila ang may kasalanan, pero kahit sa kabila noon ay hihingi pa rin sila ng tulong sapagkat hindi nila ito kayang alisin. Well, gusto ko hong hiramin yung larawan na yon sapagkat dito ho sa awit na ating binasa ay hindi ho tinta ng ballpen o ng pentel pen ang nagkalat, kung hindi dugo ng mga tao o mga Israelita sa bayan ng Jerusalem ang bumuhos at aminado ang bayan ng Diyos na sila ang may kasalanan, na ang Diyos ay may galit. Pero sa kabila ng ito, biyaya ng mga biyaya ay pwede pa rin lumapit ang mga tao ng Diyos sa Panginoon at humingi ng tawad at umasa ng biyaya at ng tulong. At ito ho ang ating pag-aaralan ngayong hapon mula sa Psalm 79. When God's people are overwhelmed with great troubles, and maybe those troubles are caused by themselves, we can still come to God to pray and expect help. Kapag ang mga tao ng Diyos ay nagugupo o na-overwhelm, sila ay talagang ano bang pinakasalita na overwhelm? Sila ay nagagapi, I think that's a better word, ng mga masyadong mga kapinsalaan or trahedya. At kung alam nila na ito'y dahil sa kanilang sariling kasalanan, ay maaari pa rin silang lumapit sa Diyos at manalangin, humingi ng tawad at umasa ng tulong upang sa kanila ay magligtas. Tayo ho muna ay manalangin at hingin natin ng tulong at paggabay ng Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa awit po na ito at nawalangin po namin, gamitin mo ito o Diyos sa makapangyarihang paraan upang kami, Panginoon, ay turuan, upang kami, o Diyos, ay bigyang pag-asa, upang kami, Panginoon, ay lalong itulak sa kabanalan. At dalangin po namin, o Diyos, na Ikaw po ang magturo sa amin, Ikaw po ang gumabay sa amin. Sa hapong ito, Panginoon, ay walang ibang maitaas kundi Ikaw lamang. At lalo't higit, kung meron mang wala pa sa pananampalataya sa Ebanghelyo, Ikaw po nawa ang magligtas. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami, at lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. O tayo ho muna ay magbigay ng ilang background ho dito sa awit na atin hong binasa. Kung inyo hong nakita sa inyong mga English Bibles, itong awit ho na ito ay kinredit sa authorship ni Asaph. And this is not the first psalm na ating pinag-aralan na ang may akda ay si Asaph. At pag kinategorya ho natin ang awit na ito, ay pwede itong ikategorya as a lament psalm or isang awit ng panaghoy na doon ng matinding pagtangis, na doon ng patinding pag-iyak sa awit na ito. So you can just imagine, this is a song that is very much emotionally charged, matindi, mabigat, makapal ang emosyon na laman-laman ng awit na ito. Pero hindi lang ito basta lament psalm sapagkat hindi ito personal lament psalm but rather a national lament psalm. Ang may akda ay kumakatawan sa buong bayan ng Israel at ang awit na ito ay panaghoy ng buong bayan ng Israel. Probably, ang mga awit si Asaph ay hindi nakasama doon sa tinatawag na exile nung kinuha ni King Nebuchadnezzar. Kasi ang nakasama doon, halimbawa, ay sila Daniel at yung kanyang tatlong kaibigan. Si Asaph ay naiwan at naging saksi sa matinding pinsala na naidulot nitong Babylonian pag-conquer ng Babylonian Empire sa Jerusalem or sa buong
Israel. Ang verses 1 to 3, kung inyong naaalala, ay nagpinta ng napaka-graphic and very heartbreaking na larawan kung paano ang templo ay dinefile, winasak, at ang mga katawan ng tao literally ay nagkalat kung saan-saan, at ito'y larawan ng matinding pagkasira or utter destruction. The exact event ay hindi minention, pero marami sa mga Bible scholars ang tinuturo ito sa mga pangyayari noong around 586 BC. As we have said, na kung saan ang Babylonian Empire ay dumating at sinakop ang Jerusalem, winasak ang templo at sinunog ang syudad ng Jerusalem. Pero dito ho sa awit na ito ay nawa matuto tayo ng mga katotohanan, at tatlong bagay ho ang ating bibigyang pansin o hahatiin natin ito sa tatlo. Una, the prayer out of great grief, ang panalangin mula sa matinding matinding kalungkutan. Pangalawa, prayer out of the suffering people, yung pananalangin ng nagdudusang mga tao. And then pangatlo, prayer of faith and commitment. Nandun ang pananalangin ng pananampalataya, merong pag-asa at merong commitment, meron silang gagawin para sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos na magliligtas sa kanila. So tingnan muna natin, a prayer out of great trouble. Prayer out of great trouble. Verse number 1, Psalm 79. Ang sabi ng salita ng Panginoon, O God, the heathen are come into thine inheritance, thine holy temple have they defiled, they have laid Jerusalem on heaps. Again, nakita ho natin, ang author ay si Asaph, and nire-report niya ang malungkot na balita ng estado ng mga tao at ng bansa o ng bayan ng Panginoon. Ang sabi niya, O God, the heathen are come into thine inheritance. And again, Israel is God's inheritance. Out of all the nations of the earth, pinili ng Diyos ang Israel para sa kanyang sarili. At ang sabi ni Asaph, the heathen had come. Sila'y dumating, hindi lang sila basta dumating para mag-sightseeing. They have come to conquer. They have come to destroy. Sila ay nagwasak. Sila ay nanakop. At hindi lamang po yun, thy holy temple have they defiled. Winasak nila. And that word defile ay madalas ginagamit sa templo kapag pumapatungkol sa mga unclean na mga bagay. Unclean animals. O pag nagpasok ng mga hayop na hindi karapat-dapat sa pag-aalay sa Panginoon, pinopronounce itong unclean. Or kapag ang mga pagans or mga Gentiles ay pumapasok sa templo, tinatawag itong unclean, defiled. At dito, hindi lang basta pumasok ang mga Gentiles, kung hindi talagang winasak nila, kinuha nila ang mga gamit at talagang dinesecrate nila ang templo ng Panginoon. So hindi lang ito basta ceremoniously defiled, but really, literally, ang templo ay kanilang sinira. Ang pinaka-description sa bandang huli ng verse 1, they have laid Jerusalem on heaps. O yung word na heaps diyan, on ruins. They have laid Jerusalem on ruins. Talagang guho. Kumbaga war zone. Kung nitong siguro, ang medyo fresh sa memory natin, yung nangyari dito mismo sa atin, sa Marawi, na kung saan isang syudad. Pero pagkatapos ng gera, ay talagang puro guho. Talagang wasak ang maraming mga bagay, talagang hindi mo na almost unrecognizable yung lugar. So again, they have laid the city of God in ruins. So matindi yung pagpipinta ng larawan. At hindi ito dala ng isang malaking natural disaster kagaya ng lindol, o hindi may mga tao, could you imagine, mga tao na dumating at gumawa ng mga karumal-dumal na bagay. Sa verse 2, ang sabi, the dead bodies of thy servants have they given to be meat unto the fowls of the heaven, the flesh of thy saints unto the beast of the earth. Muli, a very graphic
picture ang pinipinta dito. May mga katawan ng tao kung saan-saan. Muli, isang gera ang nangyari, isang pagkubkob ang nangyari. Wala kang mapuntahan, wala kang mabalingan ng iyong mata na walang nakalata, walang nakahiga, tagkalat na mga katawan ng tao. At hindi sila nabibigyan ng tamang paglilibing. Hindi lamang yun, hindi lang sila basta pinatay, hindi lang sila basta pinabayaan kung saan-saan, hindi lang sila basta kalat, walang may kakayahang maglibing sa kanila. Ano na nangyayari? Sila'y kinakain na ng mga scavengers. Kinakain na ng mga scavengers ng mga ibon, like vultures, or kinakain na ng mga scavengers ng mga hayop, like, again, maaaring mga iba't ibang maduduming uri ng aso. Kailan lamang na domesticate around, kung di nagkakamali, 1600s na simulang i-domesticate ng tao ang mga aso. But before that, ang mga aso ay talagang mga scavengers lamang. So makikita natin na, could you just imagine ang sight na tinitignan ni Asaph? Itong nag-burn sa kanyang memory na maaaring never at hindi niya na ito makakalimutan kailanman. Wasak ang mga gusali, wasak ang templo, nagkalat ang mga bangkay, at walang makapaglibing at kinakain na sila ng mga hayop. Pero dito gusto ko mapansin lang natin, may mga piling mga salita na ginamit ang author para ipakita pa rin ng ang katotohanan na ang lugar na ito at ang mga taong ito ay lugar ng Diyos at mga tao ng Diyos. Ang sabi sa verse 1, kung pag binalikan natin, the heathen are come into what? Thine inheritance. Israel is your inheritance, O Lord. Ang bayang Israel ay sa iyo ito, Panginoon. And then, thy holy temple, Lord, yung templo mo. Una, Lord, yung bayan mo. Pangalawa, Lord, yung templo mo. And then sa verse number 2, ang sabi ni Asaph, Lord, yung mga servants mo, thy servants, they are not just mere citizens of Israel, they are God's servants. At hindi lamang yun, your saints. The bodies of thy servants they have given to the meat unto the fowl of the heaven, and the flesh of thy saints. Ang iyong mga banal, sila ay sa iyo. So nahandun pa rin ang pagsasaysay ng katotohanan na sila ay tao ng Diyos. Hindi nagbabago. Yes, they may be under the judgment of God, they may be under the punishment of God, pero hindi nagbabago na sila ay sa Diyos. Ang bayang Israel ay sa Panginoon. That they are appealing to God. This is expressed in a way to draw compassion mula sa Diyos. Lord, ito'y bayan mo. Lord, ito'y templo mo. Lord, sila'y mga alipin mo. Lord, sila'y mga banal mo. At sila'y winasak at pinatay ng mga paganong ito. Itong mga alipin at banal ng Panginoon na ito ay mga tao, yes, as we will see a little bit later, medyo marami tayong babasahing verses from 2 Kings kung bakit. Paano nangyari ito, Brother Paul, na, well, this is Israel, this is God's chosen people. Paano nangyari na ganito yung tagpo? We will see a little bit later. Pero sa kabila ng katotohanan na sila ay nasa ilalim ng parusa ng Panginoon, sa kabila ng katotohanan na karakihan o karamihan ng mga tao noon ay gumawa ng kasalanan sa Diyos, meron pa rin mga natitirang mga alipin ng Diyos, meron pa rin mga natitirang mga banal ng Panginoon within Israel. Pero may mga pagkakataon na maging ang mga banal ng Diyos, ang mga tao ng Diyos ay kasama pagdating sa galit ng Panginoon. And because they are God's faithful people, it is only just and right for God to avenge them. Dahil ito'y bayan ng Diyos, templo ng Panginoon, mga tao ng Diyos, ay karapat-dapat lamang na sila ay iganti ng Panginoon. At ito mismong pagkawasak na ito mismong senaryo na ito ay pinrophesy ni Prophet Jeremiah. Sa Jeremiah chapter 7 verse 33, ang sabi ay ito,
Jeremiah 7:33, and the carcasses of this people shall be meat for the fowls of the heaven and for the beasts of the earth, and none shall fry them away. Then will I cause to cease from the cities of Judah and from the streets of Jerusalem the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, for the land shall be desolate. Ang gagawin ko, ang kanilang mga katawan ay magkakalat at kakainin ng ibon, kakainin ng mga hayop, at mawawala ang lahat ng kasiyahan, walang party, walang birthday, walang kasalan. Walang anumang event na magiging kasiyahan. Why? Because the land shall be desolate. Pinraphesy na ito ni Prophet Jeremiah. And yes, ang mga Babylonian ay humuli at nagtangay ng mga piling mga kalalakihan o ng mga piling mga Hudyo at dinala nila sa Babylonian Empire. It was a great tragedy. Napakalungkot, napakahirap kung iksa ka doon sa mga Hudyo na dinala sa strange land ng Babylon, kagaya ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego. But could you imagine ano at gaanong devastation ang naranasan ng mga naiwan? Yung mga dinala sa Babylon, yes, napakalungkot, pero itinahan sila sa maayos na tahanan. Pero yung mga naiwan sa Jerusalem, ay naiwan sila sa wasak-wasak na lugar at napakatinding kalagayan. Hindi pa nakontento doon si Ahab at patuloy niyang inilarawan sa verse 3, their blood have they shed like water around about Jerusalem. Ibinuhos nila ang dugo ng mga tao ng Diyos na para itong tubig. Ganun katindi, ganun kagrabe, ganun kadami. And there was none to bury them. Walang maglilibing sa kanila. Could you imagine yung sight, yung larawan? Could you imagine yung smell, yung amoy ng nabubulok na katawan at dugo na pinagsasaluhan ng mga hayop? At kung gaano katindi yung panaghoy, mga iyakan ng mga naiwan. So again, kaya ho ito pinipinta para makita ho natin yung tindi ng lalim, ng bigat, ng dilim ng kanilang sitwasyon. Now, parang dinagdagan o parang binuhusan pa ng asin ang sugat. Ang sabi sa verse 4, we are become a reproach to our neighbors. Walang iniwan yan sa mga bata sa lansangan, and then nakita nila yung bully, yung pinakamalaki ay merong binugbog, at nung umalis na yung bully, yung mga bata nakapaligid, anong ginawa nila doon sa binugbog? Tinulungan nila? Hindi, tinawanan nila. Yung mga nation sa paligid ng Israel, himbis na tumulong sila, tinawanan nila. Nireproach nila, dinusta nila. Yung mga neighboring nations, yes, maaari din na sila kinangker ng Babylon. Nevertheless, sila'y nagdiwang sa matinding pagkawasak ng Israel. Now, maaaring sa atin, sinasabi natin, Brother Paul, verses 1 to 4, napakatinding pagkawasak, napakahirap na sitwasyon sa biyaya ng Panginoon. Hindi tayo dumadaan sa ganun. Nevertheless, anuman ang ating mga pagdurusang dinadanas, maaaring hindi pa 10 or 20% ng tindi ng pagdurusa na dinanas ng mga taong ito ang gusto kong makita ho natin at maging comfort sa atin. Kagaya nila ay pwede pa rin tayong lumapit sa Diyos para humingi ng tulong. Again, the darkest of days are never so dark na hindi tayo pwedeng lumapit sa Panginoon. Maaaring wala pa sa ating nakaranas ng katitingman lang nitong ganitong grabing sitwasyon. Pero anuman ang sitwasyon natin, pwede para tayong lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong, humingi ng habag, at kung nararapat ay humingi ng paghihiganti, because ang paghihiganti ay sa Panginoon. At makikita natin yun dito.
Well, that is point number 1, prayer out of great grief. Yung matinding lungkot, yung matinding kalagayan. Yun yung sitwasyon. Now, tignan natin, the prayer of the suffering people. Ano yung panalangin nila? Verse 5. Verse 5. How long, Lord, wilt thou be angry forever? Shall thy jealousy burn like fire? Now, as I prepare this message this afternoon, ay itong passage ito, particularly ang verse number 5, ang isa sa naging masarap na meditation para sa akin. And hopefully, ay mai-share ko sa inyo at maging blessing. It is a very instructive verse para sa atin. Una, gusto ko tingnan, why were they suffering? Bakit ba sila nagdudusa? Ano ang dahilan? Nung verse 1 na nawasak ang templo, wasak ang mga bagay-bagay. Verse 2, patay ang mga tao. Verse 3, nagdanak ang dugo. Verse 4, may pag-aalimura pa ng mga kaaway. Bakit? Ang sabi sa verse 5, how long, Lord, will thou be what? Angry. Bakit? Because God is angry. Mga kapatid, mga kaibigan, sa panahon natin na mayroong mga tao nagpipinta ng Diyos na parang Santa Claus up in the sky na ang pwede lang gawin ay ho, 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 ho. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos na banal at isang Diyos na galit sa kasalanan. Isang Diyos na naninibugho para sa kanyang sariling kapurihan. Itong very tragic na pagdurusa na ito na dinadanas ng piniling bayan ng Panginoon ay dahil sa kanilang kawalan ng katapatan, sa kanilang tipan sa Diyos at sa kanilang kasalanan laban sa Panginoon, at ang banal na Diyos ay galit. Galit. Ang sabi ng Psalm 7:11, God is angry with the wicked every day. Na para magkaroon ho tayo ng mas malawak na, mas malinaw na larawan, bakit galit ang Panginoon? Buksan ho natin sa Jeremiah chapter 7. Jeremiah chapter 7, verse 30. Jeremiah chapter 7, verse 30. Ano po ang sabi? For the children of Judah have done evil in my sight, saith the Lord. They have set their abominations in the house which I called by my name to pollute it. Could you imagine yung templo na ginawa ni Solomon at sinabi ng Diyos, diyan ko ilalagay ang pangalan ko, dun mismo sa loob ng templo, nilagay nila ang mga Diyos-Diyosan. No wonder that the temple was defiled, in ruins, iginuho ng Diyos. Verse 31, and they have built the high places of Tophet, isang Diyos-Diyosan, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I commanded them not, neither came it into my heart. Again, doon sa templo ng Diyos, ang inaalay nila as burnt offering ay mga hayop. Anong ginawa nitong mga tao? Nag-alay sila ng tao. Nagsunog sila ng kanilang mga anak na lalaki at anak na mga babae para sa Diyos-Diyosan doon mismo sa templo. Graving abomination ang ginawa nitong mga taong ito. Ipinasok nila ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa templo. And I can still remember yung paglalarawan ng isang scholar na yung Diyos-Diyosan na isang malaking statwa na gawa sa bakal at yung kamay niya ay nakaganyan. At sa ilalim ng kamay ay may baga at yung kamay na bakal na yun ay mag-iinit, mamumula sa init at dun ilalapag yung bata. Yun yung pinadadaan nila ang kanilang anak sa apoy. Euphemism na lang yun. Literally, niluluto nila ang kanilang sariling anak bilang alay sa Diyos-Diyosan. And they did that in the temple.
Verse number 32. Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that it shall no more be called Tophet, nor the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter. For they shall bury in Tophet till there be no place, and the carcasses of this people shall be meat for the fowls of the heaven and the beasts of the earth, and none shall fray them away. Again, that is yung prophecy na binasa natin kanina. Anong dahilan? Dahil sa paglabag nila sa covenant nila sa Diyos. Anong covenant nila sa Panginoon? You shall have no other gods before me. And more on, sila ay pinangunahan ng isang hari sa grabing kasalanan na ito. Pag pumunta tayo sa 2 Kings chapter 21, 2 Kings chapter 21 verse 1, may sumunod na hari. Mayroong hari, isa sa mga mabubuting hari sa Jerusalem ay walang iba kundi si King Hezekiah. Talagang revolutionary ang revival, ang paghahari ni King Hezekiah. Winasak ang mga altars ng mga Diyos-Diyosan. Nagkaroon ng revival ng salita ng Panginoon. But sadly, yung pumalit kay King Hezekiah, yung kanyang anak na si King Manasseh. At ang sabi diyan, Manasseh was 12 years old when he began to reign, and he reigned 55 years in Jerusalem, and his mother's name was Hephzibah. Ang word kung Hephzibah, kung tama ang alala ko doon sa research ko, ibig sabihin niyan is his delight. Napakagandang pangalan. Israel is once, may verse sa Bible na Israel was called Hephzibah. God's delight. Ang gandang pangalan. Hindi lang magandang pakinggan sa tenga ng Pilipino, pero magandang pangalan yan sa babae. Ang sabi sa verse number 2, and he did that which was evil. King Manasseh did which was evil in the sight of the Lord, after the abominations of the heathen, whom the Lord cast out before the children of Israel. Ginaya niya yung mga mga paganong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 3, for he built up again the high places which Hezekiah his father had destroyed, and he reared up altars for Baal, and made a grove, and did Ahab king of Israel, and worshipped all the hosts of heaven, and served them. And he built altars in the house of the Lord, of which the Lord said, in Jerusalem will I put my name. Yung mga altars sa mga Diyos-Diyosan, doon niya itanayo sa loob ng templo. And he built altars for all the hosts of heaven in two courts of the house of the Lord. Verse 6, and he made his sons pass through the fire. This is the king. Yung mismong hari ay nag-alay ng kanyang mga anak as burnt offering sa mga Diyos-Diyosan. And he made his son pass through the fire, and observed times, and used enchantments, and dealt with familiar spirits and wizards. He wrought much wickedness in the sight of the Lord, to provoke him to anger. And he set a graven image of the grove that he had made in the house, of which the Lord said to David and to Solomon his son, in this house and in Jerusalem, which I have chosen out of all tribes of Israel, will I put my name forever. Doon mismo sa lugar ng Diyos inilagay ang figura ng Diyos-Diyosan, ang mga altar ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Tanong tayo sa verse 12, 2 Kings 21 verse 12. Anong tugon ng Panginoon? And therefore thus saith the Lord God of Israel, behold, I am bringing such evil upon Jerusalem and Judah, that whosoever heareth it, both his ears shall tingle. Do you remember? Nung pininta natin ng kaunti, yung larawan ng verse 1, 2, 3, and 4 ng Psalm 79, para nagpapagting yung ating tenga, anong klaseng pagkawasak, anong klaseng destruction, anong klaseng carnage, yung nangyari, ang daming patay. Yun mismo ang sinabi ng Diyos. Gagawin ko ang isang napakasamang bagay na yung makakarinig nito, magpapagting ang kanilang tenga. Ang sabi sa verse 13, and I will stretch over Jerusalem the line of Samaria, and plummet of the house of Ahab, and I will wipe Jerusalem as a man wipeth a dish, wiping it and turning it upside down. Could you imagine yung plato, may mga laman, wawasiwas na ganun, at ibabaligtad. Matinding pagkawasak.
Verse 14, and I will forsake the remnant of mine inheritance and deliver them into the hand of their enemies, and they shall become a prey and a spoil of all their enemies. Verse 15, because they have done that which was evil in my sight and have provoked me to anger since the day their fathers came forth out of Egypt, even unto this day. Sa unang basa, bakit ganun na lamang ang tindi ng pagkawasak? Again, dahil ang Diyos ay galit. Bakit galit ang Diyos? Dahil sa kasalanan na kanilang ginawa. Mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos noon ay siya pa ring Diyos ngayon. Hindi nagbago ang kanyang standard. Naalala ko meron kaming teacher noon sa Bible school. Kilala siya sa pagiging terror. Terror na teacher sa Bible school. Pero nagtaka kami nung time na namin ay medyo bumait-bait. Ang sabi nung iba, ay nagkaapo na kasi. Nung nagkaapo, nagbago. O mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos na galit sa kasalanan noon ay galit pa rin sa kasalanan ngayon. Pero sa kabila ng katotohanan na ito, gusto ko pa rin makita natin na gaano man katindi ang puot at galit ng Diyos, siya pa rin ay isang Diyos na mahabagin at isang Diyos, listen, isang Diyos na mabagal sa pagkagalit. Maaring na-miss niyo balikan natin sa 2 Kings 21 verse 1. 2 Kings 21 verse 1. And Manasseh was 12 years old when he began to reign. 12 years old siya. Gano'ng katagal siya naghari? And reigned 55 years in Jerusalem. 55 years. Truly, ang pasensya ng Diyos ay mahaba. 55 years. Hindi agad bumagsak ang puot ng Diyos. Hindi agad dumating ang galit ng Panginoon. Siya ay tunay na Diyos na mabagal sa pagkagalit. 55 years. Mga kapatid, hindi nakakagulat yung tindi ng destruction sa Jerusalem. Hindi nakakagulat yung dami ng namatay at dami ng tumigis na dugo dahil ang Diyos ay Diyos na banal at galit siya sa kasalanan. Ang nakakagulat ito, it took 55 years. Ang haba ng pasensya ng Diyos. Ang haba ng kahabagan ng Panginoon. Ang sabi ng Psalm 103 verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. At mga kapatid, hindi natin kailangang lumayo, hindi tayo kailangang tumuro sa labas. Lahat tayo, alam natin, tayo'y tumanggap ng mahabang pasensya ng Panginoon. In many ways, God is very slow to anger sa atin. Kung aminado tayo kung gaano katindi, gaano karami, gaano kadalas tayo nagkukulang, nagkakasala, gaano tayo kadalas pumapalya sa ating pagbibigay panahon sa Biblia, pagbibigay panahon sa pananalangin, paggawa ng mabuti. Salamat sa Diyos, siya ay mabagal sa pagkagalit. At tinatawag niya tayo na magsisi. Ang sabi ng 1 John 1:9, alam natin, if we confess our sins, He is faithful and just to cleanse us and forgive us from all unrighteousness. So ito'y panawagan sa atin bilang mga mananampalataya. Kung sakali man, alam natin na meron tayong kasalanan, meron tayong kakulangan, or maaaring hindi natin masyadong ginagamit itong term na ito, tayo ay nasa backslidden na condition ng ating spiritual na buhay. Tayo ay magsisi. At salamat sa Diyos, siya ay mabagal sa pagkagalit. Ang sabi ng Hebrews 12 verse 6, Hebrews 12 verse 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as sons. For what son is he whom the Father chasteneth not?
Again, ang mahal ng Diyos, ang anak ng Diyos na ang mga anak ng Diyos na nagkakasala ay pinapalo niya, didisiplina niya. At ang ating Diyos ay mabagal sa pagkagalit. Minsan nagfe-fellowship kami mag-asawa, kami ni Sister Jonah, at dito, ang tagal ng panahon na walang medyo major na karamdaman yung aming mga anak. Nagkaroon ng konting ubo, nagkaroon ng konting allergy, pero 3-4 months, usually, nung mga nakaraang taon, halos taon-taon, merong episode ng dadali sa doktor, papacheck up sa ospital, and so on and so forth. Wala. And again, hindi dahil mahusay kami mag-alaga, hindi dahil effective yung mga vitamins, hindi dahil mahusay yung pedya, at lalong hindi dahil karapat-dapat kami sa maayos na kalusugan. Kundi dahil ang Diyos ay mabiyaya at mabagal sa pagkagalit. So tayo mga mananampalataya ay dapat maging maingat dahil ang Diyos ay hindi nagpapabiro sa kasalanan. Ang Diyos ay galit pa rin sa kasalanan. Ay ang panawagan sa ating mga mananampalataya ay magsisi. Pero kung sakali mang merong naririto na hindi mananampalataya, narito ka at maaaring lumaki ka pa sa church at maaaring expose ka sa gospel o maaaring ngayon mo palang napapakinggan ng ebanghelyo pero darito ka at hindi ka tunay na mananampalataya, ang sabi ni Paul sa Romans 2 verse 3, "And thinkest thou this, O man, that judges them which do such things, and does the same, that thou shalt escape the judgment of God." Translation, tingin mo makakalusot ka? Kung ikaw ay hindi totoong Kristiyano, tingin mo makakalusot ka? And ang answer ay hindi. Ang sabi ni Paul, "Or despisest thou the riches of His goodness and the forbearance and the long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance." Winawalang bahala mo ba ang pasensya ng Diyos? Winawalang bahala mo ba ang kabutihan ng Panginoon? Verse 5, "But after thy hardness and impenitent heart, treasures up unto thyself wrath against the day of wrath and the revelation of the righteous judgment of God, who will render to every man according to his deeds." Yun ang nakakatakot. Pag ibinigay ng Diyos ang dapat sang-ayon sa ating gawa, ang naghihintay sa atin ay walang hanggang parusa. Kaya ang tanging pag-asa natin ay tumiwala tayo sa gawa o ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang panawagan sa mga hindi paligtas ay magsisi ka sa iyong mga kasalanan at tunay na manampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Balik tayo sa Psalm 79. Again, how great is God's patience. How long, truly, how slow to anger ang ating Panginoon. Pero narito, dumating ang galit ng Diyos. After 55 years, dumating ang parusa ng Panginoon. At narito na ang pagdanas. Narito na ang kalungkutan, ang nadilim na sitwasyon. At ang tanong ng mga awit, "How long, Lord, will thou be angry forever? Shall thy jealousy burn like fire?" So yes, aminado, alam niya, hindi lang ito basta may hari somewhere na ang pangalan ni Nebuchadnezzar at naisipang mang-conquer. Hindi ito basta nangyari lang. Kita nila, it is because of God's anger, ang Diyos ay galit, ang Diyos ay nagsiselos at dapat lang. Dapat lang. There is a recognition of God's hand in this very terrible situation. Nire-recognize ang kamay ng Diyos. Andun yung galit ng Panginoon. Andun yung jealousy ng Panginoon. They know well how God is the God of Israel, and when God fights for them, no enemy is able to win. Alam nila, naranasan nila na pag ang Diyos ang nagprotekta at lumaban para sa kanila, anong Babylonian Empire? Pero ngayon, pinahintulutan ng Panginoon na hindi lang sila basta masakop, kundi mawasak. They recognize God's anger and jealousy. They see God's hand. Ang sabi ng Amos chapter 3 verse 6, Amos 3:6,
Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Shall there be evil in a city, the Lord hath not done it? And yung word na evil dyan is not moral evil, but rather evil na masamang bagay, trahedya. May mangyayari bang trahedya na hindi ginawa ng Panginoon? And yes, we may say Mother Nature, but it is the hand of God. At dito, recognized ng author ng Psalm at ng mga tao na yes, it is of God's anger dahil ang Diyos ay galit dahil sinira natin ang kanyang covenant. Dahil sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang kanyang galit ay matindi at ang kanyang pagseselos ay umaapoy na nasusunog na parang apoy. We remember yung pinag-aralan natin sa Ten Commandments, ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 4, Thou shalt not make unto thee graven image of any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Exodus 20 verse 5, Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. Why? For I, the Lord thy God, am a jealous God. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi isang maliit na kasalanan. By the way, walang maliit na kasalanan kasi walang maliit na Diyos na pinagkakasalaan. At ito contextualize natin ng kaunti, ang ating bayang Pilipinas ay lugmok sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At may mga pagkakataon, hindi lang natin pwedeng garantyahan at ideklara na ito'y kamay na, pero yes, alam at kontrolado ng Diyos. Alala ko nung inaalala yung pumutok ang Mount Pinatubo, may mga comment, kasi pagawaan ng mga yan ng mga rebulto. Maaari. And yes, nung pumutok yun, may mga totoong Kristiyano na maaaring nadamay. Pero makita natin dito yung kasalanan o yung galit ng Diyos sa kasalanan. Yung galit ng Diyos sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero hindi lamang yung galit ng Panginoon. Verse number 6, at siguro dito tayo matatapos. Hindi natin matatapos ang buong Psalm. Verse number 6, the prayer for the enemy. Ano yung panalangin para sa mga kaaway? Verse 6, Pour out thy wrath upon the heathen that have not known thee, and upon the kingdoms that have not called upon thy name. Lord, yes, kami ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. We have broken thy covenant. You are angry with us. Yes, nire-recognize namin yun. Hindi nila sinasabing ang Diyos ay mali. Hindi na sinasabi na, Lord, hindi dapat sa amin. Hindi ka dapat magalit sa amin. Kasi sila nga, parang bata. Di ba ganun ang bata? Yung magkapatid namin, laging, bakit si Kuya? Bakit si Leah? Hindi ito ganun na inire-recognize nila na sila ay karapat-dapat tumanggap ng galit ng Panginoon. Pero at the same time, pinapakita nila na, Lord, itong mga pagano na ito, ay gumawa rin ng paglabag sa mga kautusan mo. Ibuhos mo sa kanila ang kanilang galit. Sila na hindi kumikilala sa iyo, sila na hindi tumatawag sa iyo. This may be classified as an imprecatory prayer, pero the point is this, hindi ito mere revenge. Hindi ito nagsasabing, Lord, yung galit mo sa amin, ilipat mo na lang sa kanila. Lord, yes, tama lang na magalit ka sa amin, pero Lord, tingnan mo naman sila. Hindi ito panalangin just for mere revenge, pero ito ay dahil ito ay nakabase sa pangako ng Diyos at dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Anong pangako ng Diyos? Way back sa Genesis chapter 12. Genesis chapter 12 verse 3, And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. Pangako ng Diyos yun. At Lord, tingnan mo itong mga pagano na ito at ang ginawa nila sa iyong bayan. Verse 7 ng Psalm 79, For they have devoured Jacob and laid waste his dwelling place. Lord, Jacob is your people.
Ginawan kanila, Panginoon, ng mali. Lord, ibigay mo sa kanila ang iyong galit. Verse 8. Dito na talaga tayo matatapos. Verse 8. Oh, remember not against us our former iniquities. Let thy tender mercies speedily prevent us, for we are brought very low. Not hold it against us. In mercy. It will just be right. Tama lang na i-execute sa kanila ng Panginoon ang parusa. Pero nahan doon ang panawagan sa Panginoon. Lord, wag mong alalahanin ang iyong mga galit sa amin. Wag mong alalahanin ang aming mga kasalanan kasi napakadami. At pag inalala mo ito, hindi pa sapat ito. Pwede mo pa kaming durugin at dikdikin. Tama lang. Pero Panginoon, maawa ka sa amin. Let your compassion come speedily to meet us, for we are brought very low. Again, amindado sila, nakarapat dapat sila sa ganung kalagayan. Aminado sila, ang Diyos ay galit. Alam nila na ang rason ay dahil sa kanilang mga kasalanan. Tama lang. Hindi nila sinasabing, Lord, over ka naman. Kumbaga, Lord, overkill. Hindi overkill. Lord, tama lang. Hindi sila nagreklamo. Pero Lord, ang hirap. Lord, ang bigat. Lord, ang tindi. At ito yung sinasabi ko kanina sa ating panimula, na kahit tayo ay dumating sa pagdurusa at kahirapan na maaaring sarili nating kagagawan, pwede tayong tumawag sa Diyos. Isang naalala kong example ay si Jonah, hindi yung asawa kong maganda, o hindi yung propetang tumakbo. Bakit siya napunta sa loob ng isda? Sarili niyang kagagawan. Pero kahit sa loob ng isda na yon, nanalangin siya sa Diyos. At tinulungan siya ng Panginoon. Mga kapatid, may tendency tayo na naobserbahan ko ito sa sarili ko at maging sa ibang mga mananampalataya. Lord, parang nahihiya na ako kay Lord eh. Nahihiya na ako mag-pray, nahihiya na ako mag-church. Para bang masyado na akong malayo, masyado na akong malamig. Ginawa ko to, ginawa ko yun, naging ganito na ang buhay ko. Nahihiya na ako. Okay? At least na-recognize mo na yung kasalanan. Pero gaano man, kagaya ng Israel, at ang sabi nila sa verse number 9, help us, O God of our salvation. Sila ay nasa hukay at nasa putik, and if we can very well say na sila ang tumalundon. Ang dahilan kaya sila nasa hukay ay dahil sa kanilang sarili. At parang bata, sabihin, Lord, help. Help. Hindi ko alam, maaaring tayo ay nasa sitwasyon na, yes, alam ko, nagkulang ako. Alam ko, kaya ganito dahil may mali akong desisyon, may mali akong ginawa, may kasalanan. Kasalanan. At hindi ako nagrereklamo sa Diyos. Tama lang. Naunawaan ko, tama lang yung bigat, tama lang yung sakit, tama lang yung lungkot. Dapat lang dahil ako ay nagpabaya, nagkasala. Pero sa sitwasyon na yun, mga kapatid, pwede tayong tumawag sa ating Ama. Ama, tulong. Please, Lord, wag masyado matagal. Please, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo kami mag-asawa. Tulungan mo kaming pamilya. Please. Sapagkat ikaw ay Diyos na mahabagin. Let's pray. O namin Diyos, aming Ama sa langit. Lord, sino ang kagaya mo? Mahabagin. Mapagpasensya. Mabagal sa pagkagalit. Sinong kagaya mo, Panginoon, na nagpapatawad sa aming mga kasalanan, na tumutulong sa aming mga kahinaan? Lord, walang ibang kagaya mo.
Walang ibang Diyos liban sa iyo. At Lord, binigay mo yung bugtong na anak ang aming Panginoong Hesukristo upang kami ay iligtas. Karapat-dapat ka lamang purihin. Kamangha-mangha ang iyong biyaya at pagmamahal. At nawa, O Diyos, kagaya ng aming nakita sa iyong piniling bayan, kung paanong ikaw noon, O Diyos, ay isang Diyos na galit sa kasalanan. Salamat sa paalala na hindi iyon nagbabago ngayon. Nawa, Panginoon, kami mga tuto sa naging karanasan ng Israel. Huwag mo kami hayaan, O Diyos, magliwaliw at makipaglaro sa kasalanan. O bigyan mo kami ng pagkamuhi. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pandidiri sa kasalanan. Lord, una sa lahat, hindi sa kasalanan ng iba, kundi sa kasalanan ng nakatahan pa sa amin. At Lord, sa mga sitwasyon na maaaring dala ng iyong palo at karapat dapat lamang na palo sa aming mga katigasan, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Katagpuin mo po at tulungan mo po ang iyong mga anak. Salamat sa paalala mo kung gaano kalalim ang iyong awa at habag. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.